Isang napakagandang araw, kaya naman tara samahan niyo ako sa mga simpleng kaganapan ko ngayong araw. At syempre kasama na naman dito ang masustansya at napakasimpleng pagkain. Bali gagawan ko nga pala ng patungan ng gatong itong kusina dito sa labas ng kubo para naman hindi nga bahayan ng aso at hindi rin bahayan ng mga anay. Pero bago mag-umpisa ang trabaho natin, magluluto muna ako ng masarap na pinakbet. Para maiba naman, hahaluan ko ng bangus ngayon. Dahil sabi nga nila maganda rin daw sa kalusugan ang kumakain ng isda paminsan-minsan. Habang hinihintay kong maluto yung piniprito kong isda, naghugas na nga rin ako dito ng mga gamit sa kusina. Ganyan kumilos ang mga nanay. Minsan, sinasabay sa pagluluto ang paghuhugas at paglalaba, at kung minsan pa nga may alaga pa silang bata. Sa ganong paraan ay nakakapagod din. Kaya nakaka-proud lang din yung mga nanay dahil alam na alam nila kung paano nila tatapusin ng mabilisan ang mga gawaing bahay. Ito na pala yung napanalunan kong bigas sa raffle kahapon. Dahil na-invite nga ako sa Grand Prayer Rally. Napakaraming ang tao nagpunta doon at lahat nga ng nasa attendance ay kasali sa raffle. Kaya naman talagang hindi nga ako makapaniwala na mabubunot nga yung pangalan ko. Ang nakaka-bless pa doon, sa rami-rami ng tao na nagpunta doon, pangalan ko pa ang pinakaunang nabunot. Kaya salamat talaga kay Lord sa lahat ng himala na ginagawa niya sa buhay ko. Dito na nga lang rin ako nagluto ng kanin sa rice cooker para habang nagluluto ako ng ulam sa digatong ay naluluto na rin yung kanin. Nakakatuwa lang din talaga dahil habang tumatagal, padali na ng padali yung mga trabaho natin. Dahil yung mga bagay dati na pinapangarap lang natin na mabili para mapadali yung mga gawaing bahay natin, ngayon ay unti-unti na nating natutupad at nabibili. Sa part nga po pala na to ay mapapansin nyo na may malaking kahoy na nakaharang sa camera. Yung ginawa kasi itong kusina, yan nga nilagay nila na dapat hindi. Kaya sa tuwing nagvi-video nga ako dito, nahihirapan ako kung saan ko dapat ipwesto yung camera. Kaya mamaya pagtapos kong kumain ay sosolusyonan ko nga yan. Dahil marami nga nag-iiwan ng mensahe sa akin na gustong gusto raw nilang nakikita yung ginagawa ko, yung ako mismo at yung background na din. Kaya mamaya nga ay aalisin ko yung malaking kahoy na yan at papalitan ko ng hindi na makakaharang kapag nag-video ako. Lalagyan ko na nga lang din ng sili itong pakbet. Pag talagang nakasanayan na natin ang maanghang, ang hirap na talagang pigilan. Lalo na kaming mga purong Bicolano, nako yan talaga ang paborito namin, ang sili. Ayan, at luto na nga, nako, napakasarap. Balihin natin ko nga lang din pala yung isang bangus. Pinag-apat ko nga ay nahiwa at yung dalawa ay hinalo ko sa pakbet at yung dalawa naman ay itatabi ko para bukas kapag nagluto ulit ako ng gulay ay may sahog ulit. Binigyan ko na nga din ng ulam dyan sila papa, yun nga lang hindi nyo na makikita dito sa video. Tara na po kumain, sabay-sabay na po tayo. Simple lang po ang ulam natin pero siguradong mabubusog na din tayo niyan. Sa mga naghihingi nga po pala ng update kay Paula, eto na nga po siya. 3 buwan na siya ngayon kaya malaki na nga din. Mabilis nga lang siyang lumaki dahil hindi nga siya katulad ni Moon. Dahil si Moon nga cat food lang ang kinakain nun. At eto nga si Paula, naku, halos lahat nga ng kinakain ko ay kinakain niya din. Mabuti na nga lang itong si Paula hindi maselan sa pagkain kaya laking tipid ko na rin sa pagkain nila. Marami nga po palang nagtatanong kung ano daw breed ni Moon at ni Paula. Pure Persian po sila at sa mga nagtatanong naman po kung saan ko sila binili, hindi ko po sila binili. Si Moon po kasi ay niregalo lang sa akin yan nila Arnie. Simula nung lilipat na ako dito sa kubo, parang araw may makasama ako kahit papaano. At paglipas naman ng ilang buwan, naging inhit nga si Moon kaya pinatalik nga namin siya sa kapwa niya Persian. Kaya hindi nagtagal ay naging anak niya nga si Paula at dahil pure gray nga ang kulay ni Moon at dahil pure white naman ang kulay ng nakatalik niya, kaya ang kinalabasan nga na kulay ni Paula ay white na may halong gray. Kaya ang galing lang din talaga dahil cat lover nga ako tapos biglang may magre-regalo ng napakagandang pusa. Tapos alam niyo ang paborito ko pang kulay, pure gray, pure black at pure white. Kaya natutuwa at nai-inlove nga ako kapag nakikita ko si Paula dahil nasa kanya nga yung mga paborito kong kulay, ang gray, white at black. Dahil may mga natira pa nga sila ditong iilang kahoy at para hindi na rin masayang, kaya ito na nga lang din yung gagamitin ko sa paggawa ng patungan ng gatong.
Ayan, at sa wakas natapos na rin yung patungan ng gatong. Mas magiging maayos na nga tignan kapag nakasalansan na yung gatong. Susunod ko namang gagawin, tatanggalin ko yung malaking kahoy na yan na humaharang kapag nagvi-video ako at papalitan ko ng mas maliit. Bali, tatanggalin ko nga muna lahat ng nakasabit dito at lahat ng nakalagay dun sa taas. Ayan, sa wakas at napalitan ko na rin yung malaking kahoy na humaharang kapag nagvi-video ako. Kahit papano ay mas umaliwalas na rin tignan. Sunod ko namang gagawin, ibabalik ko na nga itong banggerahan dito sa taas na patungan ng mga kaldero. Bali, dinagdagan ko lang rin yan ng pinakang papag niya dahil nalalaglag nga yung mga takip kapag naglalagay ako. Dahil napadalang nga yung lagay ng kahoy. Marami nga palang nagtataka bakit daw bukas-kas lang itong kusina. Sa totoo lang, meron na pong kusina sa loob yung kubo. Kaso nga lang kung doon ako magluluto, delikado nga. Dahil sa konting pagkakamali lang, pwedeng masunog yung kubo. Ay, isa pa doon, hindi ako pwede gumamit ng digatong nakalan. Gusto ko rin makatipid sa pagluluto. Kaya naman talagang nagpagawa na rin ako dito ng kusina na pwedeng pwestuhan ng digatong nakalan. Sinadya ko rin na bukas-kas lang itong kusina dito sa labas ng kubo para kapag nagluluto at nagbablog ako, kitang-kita pa rin natin sa video yung berdeng paligid. At kung iniisip nyo naman yung mga gamit, ang ilalagay ko lang po dito ay yung gamit sa pagluluto katulad ng mga kaldero at yung mga rekado. Pati na rin yung mga kape dito ko na rin ilalagay para kapag may bisita tayo, mabilis lang din makakapagtimpla at makakabanding lang rin natin sila sa pagluluto. Medyo itinaas ko na nga lang din itong kahoy na to dahil nakakaharang nga din kapag nagbi-video ako. Sunod ko namang ginawa, tinabasan ko na rin itong dulo ng pawid para mas maaliwalas tignan. Kinuha ko na rin yung natirang sabitan dito sa tinanggal kong kahoy at ililipat ko nga ulit doon para maisabit ko ulit yung mga dapat isabit. Pinakuan ko na nga rin ng isa pang kahoy dyan para kahit papano hindi agad-agad malalaglag yung mga ipapatong ko dyan sa taas. Pagtapos kong ayusin yung kusina, sunod ko namang ginawa, nagpulot-pulot ako dito ng mga tuyong palapa ng niyog dahil ito nga ang panggatong ko. Maganda nga itong panggatong lalo na kapag tuyong-tuyo, napakaliyab. Ito rin kagandahan sa probinsya o pag nakatira ka sa bukid, hindi mo na kailangan pang bilhin ang panggatong. Dahil kung masipag ka lang magpulot-pulot, marami lang ditong nakakalat na mga tuyong sanga o tuyong dahon ng niyog. Pag naman talagang masipag at madiskarte ka dito sa probinsya, mapupunuan mo naman yung sa pang-araw-araw kahit napakasimple lang ng buhay. Dito sa probinsya, ibang-iba ang buhay sa syudad. Sa pang malaking pagkakaiba nila ay yung patungkol sa kalikasan o sa polusyon. Pag nga nasa syudad ka at pag lumabas ka kahit kakaligo mo nga lang, pakiramdam mo maghapon ka nang hindi naligo. Lalo na pag sumasakay-sakay ka ng mga jeep, ramdam na ramdam mo talaga yung init at yung polusyon sa daan. At isa pa doon sa syudad, dahil sa napakarami na ring tao, kaya halo-halo na rin ang krimen na nangyayari, kaya yung mga tao ay nababalutan na rin sila ng takot. Dito sa probinsya, kahit matindi na ang sikat ng araw, sariwa pa rin yung hangin na malalanghap mo. Lalo na pag sa bukid ka nakatira, sobrang tahimik lang ng buhay. Saka isa pa dito sa probinsya, kapag walang-wala ka na, marami lang marangal na paraan na pwede mong gawin para makakain ka. Sa syudad, kapag wala kang trabaho at wala ka nang makain, wala ka man lang makuha na ng talbos, kamote at saging na pwede mong ilaga at pwedeng kainin. Kaso nga lang, hindi naman lahat ng tao ay may lugar dito sa probinsya o may sariling lupa. Kaya yung iba sa syudad na nagugutuman, nakakagawa sila ng masama katulad ng pagnanakaw. Kaya sobrang blessed tayo na nandito tayo sa probinsya, na kapag lalabas tayo hindi natin kailangan mag-alala. Hindi katulad sa syudad, hindi mawawala sa isip natin na kapag nasa public tayong lugar, kapag gumagamit tayo ng cellphone natin, iniisip natin baka biglang may humablot na lang sa cellphone natin. Hindi katulad dito sa probinsya na sobrang kampante lang tayo kapag lumalabas tayo.